Soji Bill. Good evening, everyone. Soji Bill. I believe that Soji Bill is, Soji Bill po is dito po nakapaloob yung mga pangangailangan natin, katulad po ng financial, nakapaloob din po dito yung pag-invest. Masisisi mo ba kung hindi aware si ate girl about sa Soji Bill or bigyan mo siya ulit ng isa pang pagkakataon para sagutin niya ang tungkol sa Soji Bill, pero kailangan mo lang ulit magbigay ng clue para maliwanagan siya kung ano nga ba yung Soji Bill na tinatanong sa kanya. Kaya i-observe natin bakit hindi nasagot ni ate girl tungkol sa Soji Bill. Soji Bill. Good evening, everyone. Soji Bill. I believe that Soji Bill is, Soji Bill po is dito po nakapaloob yung mga pangangailangan natin, tulad po ng financial, nakapaloob din po yung pag-invest, and ito po yung mga pang-araw-araw na kailangan, like in our house, schools, and our community. We are also using our bills, and any of us are using own bills because we are using any of, we are using our basic needs that needs to be paid. That's all. Thank you. Wag na wag muna nating i-judge si ate girl kahit na meron siyang konti lang na awareness o kaya hindi siya familiar about sa Soji Bill. Pero kung ako yung tatanungin nyo, if ever man na ako yung magiging judge sa pageant na yan, siguro kung ang pinakamababang score is 65, I will give her a score of, siguro pwede natin sabihin na 75, no? At least, no, nag-effort siyang sagutin yung question kahit na hindi talaga siya familiar, na nakita naman natin obviously sa kanyang pagsagot, yung facial expression niya, yung body language niya. So, since this is a competition, dapat talaga a candidate should be aware sa kanyang, yung mga nangyayari sa kanyang paligid, socially, culturally, economically, politically, yung mga ganyang klaseng tanong, general knowledge, lalong-lalo na at may Q&A. Pero, if ever man na ako yung isa sa mga judges sa competition na yan at ako yung napili niya na mag-question sa kanya, uulitin ko yung tanong. So, for example, are you aware about Soji Bill? So, kapag napansin ko na hindi siya familiar, eto clue about LGBT rights, ganyan, or LGBT. So, what are your thoughts about Soji Bill? So, I repeat, are you aware about Soji Bill? So, what are your thoughts about Soji Bill? And if ever man na ako din yung host doon, uulitin ko yung tanong kasi nga may mga questions na hindi clear or yung pagkakabigkas ng words or yung wordings, medyo magiging iba yung pagkaka-interpret ng candidate kung ano nga ba yung talagang tanong. So, ika-clarify ko and uulitin ko para mas maintindihan ng candidate yung tanong. So, kaunting kaalaman po tayo kung ano nga ba itong Soji Bill. Kaya, basahin natin, no? So, House Bill number 4982 or the Soji Bill is an anti-discrimination bill that seeks to prohibit discrimination based on a person's expression of sexual orientation or gender identity. So, since its introduction to the Congress in 2000, so the bill has remained in deliberation kasi nandito tayo sa Pilipinas, medyo nasa conservative country tayo, so medyo inaalmahan yan ng religious or conservative groups. Kaya medyo challenging talaga siyang maipasa. Matutuwa ka talaga sa mga comment section whenever lulutang si ate girl dyan sa mga news feeds nyo sa various social media, no? And ang daming ang nagsasabi na wag nating sisisiin si ate girl kasi marami ring factors to consider bakit hindi siya aware about sa Soji Bill. May mga iba na nagsasabi na binablock kasi ng mga ilang lawmakers about sa Soji Bill. Parang ayaw nila maging popular ito sa madlang people para magkaroon ng lesser support para maipasa. And then marami din nagsasabi na kulang talaga sa information and dissemination campaign tungkol sa pagpapalaganap kung ano nga ba ang Soji Bill. Kaya siguro hindi masyadong aware
ang publiko kung ano nga ba itong Soji Bill, bakit nag-exist siya. So yun pala, ang layunin ng Soji Bill is to protect the rights of LGBT against discrimination, violence, coercion, harassment. So yun pala yung ibig sabihin nun. However, on the other side of the story, marami din ang nagko-comment na kahit na alam natin at hindi natin sinisisi si ate girl na hindi siya familiar about sa Soji Bill, sumasali siya sa isang competition as a candidate sa isang beauty pageant. So, as a competitor, dapat meron pa rin siyang kaunting kaalaman about sa mga nangyayari sa kanyang paligid, tungkol sa social issues, cultural issues, economic issues, political issues, technological issues, mga ganyan. So, lulutang at lulutang pa rin ang Soji Bill. And para magkaroon siya ng kaunting kaalaman, at least dapat nag-conduct siya ng research, nagtanong-tanong dapat siya sa mga kaibigan niya, mga friends niya, mga LGBT, para to magbigay sila ng tips and to improve her strategy to ace the Q&A portion ng pageant na sasalihan niya. However, on the other side of the story, marami din ang nagko-comment na kahit na alam natin at hindi natin sinisisi si ate girl na hindi siya familiar about sa Soji Bill, sumasali siya sa isang competition as a candidate sa isang beauty pageant. So, as a competitor, dapat meron pa rin siyang kaunting kaalaman about sa mga nangyayari sa kanyang paligid, tungkol sa social issues, cultural issues, economic issues, political issues, technological issues, mga ganyan. So, lulutang at lulutang pa rin ang Soji Bill. And para magkaroon siya ng kaunting kaalaman, at least dapat nag-conduct siya ng research, nagtanong-tanong dapat siya sa mga kaibigan niya, mga friends niya, mga LGBT, para to magbigay sila ng tips and to improve her strategy to ace the Q&A portion ng pageant na sasalihan niya. Kaya sana wag nating i-bash si ate girl dahil sa konting eksenang ito habang sumasali sa isang beauty pageant. Kasi alam nyo, lahat naman tayo hindi perpekto dito sa mundo. And kapag nadapa tayo o kaya nagkamali, di ba, lagi tayong humihingi ng another chance, especially kapag nagpe-pray, ayan, kapag may ginawa tayong hindi ka nais-nais sa ibang tao. So yes, she deserves to be given another chance. And hindi naman siya criminal para i-bash nyo, di ba? So yun nga lang kasi, technically, that is a competition. So if you are joining a competition, isa sa mga responsibility mo is to ace the question and answer. So isa doon is yung mag-conduct ng konting research lang para kahit paano may idea ka kung paano mo i-approach yung mga questions na ibabato sa iyo during the question and answer portion. Okay? So this will be a very important learning insight or na lessons sa atin para if ever man na tayo ay sasali din sa pageant, alam natin ang gagawin natin. Okay, so follow me sa ating Facebook, sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ito po yan. And even in my YouTube, TikTok, Threads, Twitter. So thank you so much. Have a wonderful day and think positive.